Araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 12, 2023, Martes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. So ating pong unang pagbasa ay meron po tayong dalawang option. Ang isa ay mula sa aklat ni Propeta Zacarias, chapter 2, verses 14 to 17. At ang isa naman ay mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 11, verses 19, and chapter 12, verses 1 to 6, and verse 10. Ang gamitin po natin ay ang hango mula sa Aklat ng Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatunton sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayusa sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ng sanggol, sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang kapistahan po ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, kung saan ito po ang isa sa mga sikat na pagpapakita o aparisyon ng Mahal na Birhen Maria. At sa lugar na ito sa Guadalupe, sa Mexico, ay nagpakita ang Mahal na Birhen kay San Juan Diego na siya namang ipinagdiwang nung linggo. Ang kanya pong kapistahan ay December 10. Na tapat lang po na linggo, kung kaya ito po ay hindi naisama sa liturhiya dahil sa liturgical precedence natin. Yung Advent or Sunday ay mas mataas kaysa sa pagdiriwang ng mga santo o santa. Pero siyempre sa ibang lugar po ay binigyan ito ng ibang araw na pagdiriwang. So ang Mahal na Birhen po ay napakilala kay Juan Diego na siya ang ina. Dito po ay inatasan si Juan Diego na kausapin ng obispo ng lugar na iyon na magtayo po ng kapilya. Sa umpisa ay hindi po siya pinaniwalaan ng obispo, pero sa kalaunan, dahil nga na binigyan din siya ng assurance ng Mahal na Birhen na siya ay tutulungan, kung kaya't makalipas po ang ilang daang taon, halos 470 years na po simula nang mangyari itong aparisyon na ito. Ngayon po ay dinadayo na ang kapilyang ito bilang isang basilika na maraming deboto, maraming naglalakbay o nagpipilgrimage, marating lamang po ang lugar na pinangyarihan ng kanya pong pagpapakita. Pero dito po, sana mas makita rin natin yung kahalagahan po ng pagsunod. Si Maria ay ang imahen o larawan po ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ay isang babae na buntis. Si Maria na buntis. At bakit siya nabuntis? Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Nang magpakita ang anghel sa kanya, at ito naman ay kanya pong tinugunan. At tinanggap niya ang misyon na maging ina ng
anak ng kataas-taasan. At dito naman si Juan Diego ay kahit na po inuusig ang mga Kristiyano noon o ang mga tao noon dito no, ng mga pinapahirapan ng mga Kastila, sila po ay nasakop din, pero tumalima si Juan Diego at kanya pong inihatid ang mensahe na ipinaparating ng Mahal na Birhen sa obispo o sa mga tao. At isa po sa naalala ko na kwento no, kung bakit buntis ang imahe ng Mahal na Birhen upang pahalagahan po ang buhay na binabaliwala no, nung panahong iyon. Dahil nga talamak yung abortion, yung pagkitil sa buhay ng mga bata, na dito ay pinapaalala sa atin na napakahalaga po ng buhay at ang buhay ay biyaya ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos. Kung paano si Maria, kahit na mahihirapan siya na magbuntis nang wala pang formal na kanilang kasal ni Jose, ay pinahalagahan niya, no? At iningatan itong sanggol na ito mula sa kanyang sinapupunan hanggang sa ito po ay lumaki at matuto rin na maging masunurin sa kalooban ng kanyang ama. Kaya nawa po, ipagdasal po natin no, sa araw na ito ang mga bata na pinatay, ipinalaglag, no, at hindi pinahahalagahan ng kanilang buhay. Ang buhay ng mga bata na ang tingin ay commodity, ginagamit, pinagsasamantalahan ang kanilang kainosentehan, sana po ay mapaalalahanan din ang bawat isa na mula sa sinapupunan hanggang sa libingan, ang pagpapahalaga dapat natin sa buhay ay no, iangat natin dahil ito po ay biyaya ng Diyos sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.